mahilig talaga siya sa ganong utility. Doon din nauso yung utility junglers, kaya inaral niya talaga ng mabuti, lalong-lalo na yung Retri. Again, pinag-usapan natin yung kanina, para bang kung merong title ng Retri King, gusto niyang kunin yun eh. Tama. Wala pa tayo Retri King. Dito mapapatunayan kung siya ba ang magiging Retri King dahil isa din sa mga galing mag-Retri ang kanyang katapat dito. So we're now going to the draft. Blue side naman ngayon, Blacklist International and AP Bren on the red side. Blacklist should prioritize yung Faramis. Nakita natin kung gaano kaganda yung performance sa Blacklist kapag sila yung umahawak ng Faramis. And at the same time, yung nung Bren Esports naman umahawak doon sila nahirapan. Dalawa yung nakikita kong prayo para sa kanila dito. It's either Terizla o kaya yung Faramis. Oo nga. Or Matilda, of course. Uy, pero Nolan. Nolan nga pala. Nakalimutan natin isa sa mga binaban ngayon na Nolan ang makukuha na ginamit din si Sensui sa araw. The sweeper Nolan. Last time natin nakita sa Sensui Instincts. Ang hirap mag-sweep kapag may Faramis at may Matilda. Ito yung, kaya nagulat ako na ito yung kanilang pinarioritize. Surely, isa siyang Sensui hero. Pero imagine, pag ikaw, Nolan, gusto mo mag-eliminate agad ng mga heroes, Matilda, tapos Faramis yung katapat mo, it's very difficult. Yeah. So parang pwede ka makatakas agad with Circling Eagle, tapos meron pa nga Netherrealm. So mabilis ulit ang naging pattern dito, by the way, para sa AP Bren. So parang yun talaga yung gusto lang maging trade para yung sige. So for Blacklist International, what's next? Irithel perhaps, tsaka yung kanilang Terizla. Brody instead. Siguro ina-anticipate nila na mag-i-Irithel tong AP Bren. At ang maganda naman dito, meron silang sariling Netherrealm from the Valentina. However, AP Bren, pwede na kunin yung Irithel in this game. Nakita natin na nagkakatapatan din talaga kahit nung game number 1 pagdating sa timings dito ng mga Netherrealm. So, inaantay natin kung ano yung next na hero for AP Bren. Nakita na natin tong version ng AP Bren na to, nung trinay din nila to sa regular season. Ito yung mga fake lipad na ginagawa ni Ogwen. Hindi ako magtataka kung kukuha sila ulit ng Flap TZ pseudo tank type. Yung tipong laging pinifake yung Matilda Airlines para may mabait sa side ng Blacklist International na skill na very important. Ayan na! Oh, ito yung flex. Flex ba to? Nakita natin to ng isang araw. Itong interesting. Di ba Wolf, parang ng isang araw nakita natin na si Few, mid lane. yung may gamit. Pero dito, mid pa din parang XP. XP. Nagme-make sense to ha. Yung Esmeralda, of course. Nagme-make sense tong Phobius kasi ang dami ring dash nung Nolan. So, ang nakakagulat syempre para dito sa Blacklist International, you would expect na sila yung team na mas magpa-prioritize ng support utility, but in this case, dahil nag-Nolan nga sila, kailangan may pangsabay ka. That's why yung kanilang prioritize dito is going to be damage. At mataas din naman yung kanilang wave clear. Ang scary dito is yung Phobius. Sino yung Phobius killer ngayon from the side of Blacklist? Parang mapapakari ba sila o ganun? Oo nga, no, kasi naisip na natin Esmeralda, parang take me back MPL Season 8. Kapag may Phobius, may Esmeralda. Yan yung mga binaban-ban din doon. So oo nga, no, parang kailangan mo dito ng... So sinabi mo yung carry, pero may Brody na. May Brody na kasi. So ano pa, magdidiroth ba? Sila ba yung magdidiroth ngayon? Kailangan mo parang penetration para maubos yung kunat ng Phobius. Ang ganda nga nung ang ganda nung band dito ng AP Bren. As in, kasi ito yung mga Edward heroes na potentially pangsagot dun sa may Phobius. Lapu-lapo ka ba dito? Pakito ka ba dito kung damage type ka? I think pwede yung lapu-lapo kasi dun sa yung Faramis generally nagsastruggle dun sa... Hindi naman struggle, pero yun yung typically pinangsasagot ng mga teams pag kinokontra yung isang Faramis. It's just the lapu-lapo. Of course, sila naman yung last 2 picks. Ang pwede nilang gawin ngayon is i-limit yung heroes na pwede kay Calteezy on the utility side. Nandiyan yung kay... that's Irithel. Irithel lang ibaba na dito ng Blacklist International. So, inaantay natin kung saan nga ba talaga. Parang pwede ba ang Phobius na jungle? Parang hindi, no? So, talagang inaantay natin dito yung KLTC na hero. Lance ata to, boss eh. Lancelot para assassin versus assassin. Pero baka last pick nila yun. So, open pa yung Bruno in this case. At syempre, mataas yung supporting niya dito with Matilda, tas yung Faramis. Other heroes na pwede mag-outlane sa Brody. Actually, yun lang nakikita ko. Beatrix siguro para may combo sila. But again, ang dami nilang choices on their marksman. So, I think na mas magandang marksman na lang kunin. Tapos yung kanilang jungler para kay Kyle TZ, yun yung magiging perfect na draft na parang magiging pasok sa lahat ng heroes nila. Ito nga iniisip ko, what if possible bang iliko si Nolan ng lane? Wow, Clint ang kukuhanan dito ng AP Bren. Sila sa mga teams na talagang part ng hero pool, go-to hero ni Super Marco. Double shot. Ganda pa rin yung lapu-lapu para sa side ng Blacklist. Then pwede nilang i-combo with
I don't know kung interested sila mag-mint sitar para kay Rene J. Kung ginagamit nila yon. Pang-counter din, no? Sa mga dashes. Pero Oh, Kaja and Terizla. So talagang burst kung burst, parang yun yung usual, di ba, nakakampi ni Kaja bago pa magkaroon ng marksman Kaja. Burst assassin and then this hero plus Terizla. Yep. Lancelot, parang ang ganda, pero may mga tipong mga assassins pa na pwede, like Hayabusa for example. I'm not sure kung ginagawa nila yung Amon, pero yung Amon usually yung pangtapat mo dun sa mga tipong Terizla. Oh, pero Amon? ano daw yun Hades special. At nakausap natin si Hades. Oh. Hindi na daw masyadong pinipili yun. Pero pasok pa naman pag makukunot yung kalaban. Parang ang ganda pagmasdan ng Amon laban sa Nolan. oo. Oo Na nga. parang ano yan lumang Lancelot and Gusion. Oo. Makabago na ngayon. Oo. Ay, luma nga. Artist. Okay. Pero Okay. Martis Bukas pa muna. pala. More on the, nga pala, akala natin nakaubusan na talaga sila ng mga junglers. So this time around, it's gonna be AP Bren on this Martis. Looking at the draft index, ano ang pinaka nakikita natin for both I teams? guess mas buo yung late game tsaka early ng AP Blend. Kumbaga, covered sila from all stages of the game. Ang kagandahan nga lang sa Blacklist International, meron sila ng burst na perfect dun sa against sustain, di ba? Kapag sustain yung kalaban, ang gusto mo mangyari, meron kang burst potential. That will come from the Brody, tapos pag kinombo mo siya dun sa Nolan, kaya nila mag-eliminate ng heroes agad para hindi masustain. Napakadaming threat para kay Super Marco. Yung Nolan kaya niyang mula sa likod. Kaya may Kaja din si Rene J. Ito yung mga kaya siya tinawag na hitman is yung mga pangbiglaan, yung mga pangbomba niya na flicker set up to everything. And mababack up yun ang damage output na meron ng Blacklist International. So binago nila. Sabi nila, okay, kanina medyo passive kami ngayon. Try nating labanan. Apoy laban sa apoy. Let's try with the burst na meron. Ito na yung sinasabi natin para sa dalawang kupunan na yung adjustment ay hindi lamang inside the game, adjustment din pagdating sa draft. Yeah. At nakita natin naging adjustment dito ng Blacklist International sa Phobius pick ng AP Bren. Okay. Looking at this possible, ano ba ang expect natin for the early game? Pwedeng mabully yung Phobius sa first 3 levels siguro, lalo na nandun yung Valentina. But overall kasi, kailangan mo na taga dito mag-level 4. Honestly, AP Bren, hindi sila ganun ka-concerned dun sa early game nila kasi ang daming pang support. Yeah. So, no matter what happens, kaya nilang supportahan yung sarili nila. Ito yung medyo risky do kasi this is Paramis and Matilda. Kapag mahihilain si Rene J, every time na cooldown ang latigo ni Rene J, kailangan yung burst, mabilis, burst, ganun. Oh, yung parang may halong pust na rin. Para dito na bigla ang damage dito para sa side ng Blacklist International. So bilis pala ang pwede na pansagot para hindi na magamit yung mga skills ng AP Bren coming to this game. So nakita natin game number 1, medyo hindi natin sinasabi na super bagal. Pero disiplinadong Blacklist and AP Bren ang ating nakikita. And bottom lane nagkakaamuyan lang din naman. Chilla muna yan. It's been a while since nakakita tayo ng Phobius XP. Mind you, favorite ni Chantel yan. Sabi ko Dati nung season na yon. Kasi ang linya ko nun, Phobius ba? Obvious ba? Nung time na yon. So pwedeng ito na maging dawan para dito sa AP Bren para biglang iliko ang takbo ng XP laning ni Edward. So, curious ako dito sa decision ni Sensui kasi naalala ko itong kung hindi ako nagkakamali, it was Kyle TZ na nag-Nolan, tapos may supports na kalaban, nag-Halberd agad siya. Tapos, Counter-Strike ito Halberd. Typically kasi Heptasis talaga inuuna para makapag-burst ka. Pero in this particular game, ikaw consider ba ng Blacklist na maglagay ng Halberd rush para kay Sensui? para semi-anti-heal Counter na agad, no? So may kita natin personal objective. Okay. Divine Judgment, yung latigo na ni Rene J, pero may penalty zone pa. Pero nandun si Flap na umiere lang muna with a slam. Dog's first blood ay mapupunta kay Kyle TZ. At yun nga sinasabi natin na kailangan ma-burst down ang Blacklist. Medyo bitin, flicker in si Ogwen sa by one. Hit Nako na po. lang. Tatlong napatay dito para side ng Blacklist International at samahan mo pa ng Turtle. Nararamdaman talaga. Ang problema kapag nagka-Kaja plus assassin ka na gusto mo ma-burst versus sustain composition, particularly yung Faramis. Kaya naman talagang may reservations ako nung Nolan ang pinili nila instead of the Faramis.
ramdam na ramdam natin na nahihirapan sila. Ito, may bago na naman tayong milestone na para kay Edward, Legendary Agent Zero. First player na unang makakaabot ng 30 million damage taken Wow. in MPL Philippines history. Wow, 30 million. 30 million? Legend Zero, of course. Ang dami niyan. Ilang games kaya? Daming tinangke. Ang dami rin kasing mga Uranus games Sa bagay. Oo nga, sa bagay. ni Edward. Kasi yung Uranus din, kaya nga din naman ganun ang mga naging bans ng AP Bren kanina dahil mataas ang respeto nila dito kay Agent Zero. So 3-0 ang ating score, 1.1k gold lead. Yeah. At pwede pala yun, no? Yung palipad na guiding win, tas diretso kagat. Diretso Ashura Saura. Oo. Ang daming options ng AP Bren dito para makapag-in out. I should say if you're Blacklist International, again, specifically this point, crucial burst. Ang problem dito is, makakahuli kaya sila. Kung meron ka manghuli dito, kung ikaw si Renny J, who do you target? Do you target Avaramis? Or do you target Super Marco? Kasi, ang hirap eh. Para sa akin, Paramis na lang dapat kung ikaw si Renny J eh. Kung ano talaga. Oo, Parang eh. feeling ko si Super Marco, o yung pinakamagandang target. Pero yung kaganda dito sa Phobius, imagine mo kung Kaja ka, gusto mo mag-flicker play. Or, pag gumamit ka ng hatak mo, meron kang agad dash. So no matter what, matatalunan kayo ni Flaptizi. Parang nga pwede sa gabi na, Instant no? eh. Kasi Oo. part ng combo mo yung dash. Oo Oo nga. nga pala. Tinerd pick to eh. Parang ready sila dito. Sila lang ang nag-focus all throughout the regular season. Yeah. Tsaka sila din yung nga talagang naglalagay na sa ibang lanes. Oo. Kaya hindi mo malalaman kung saan talaga ilalagay. So, good move para dito kila Coach Ducky and Coach Fred. Fred. Pero kinaganda naman para Blacklist International. Kaya yung 1.1k gold lead, 600 na lang ngayon. So, nakakagawa sila ng paraan para makahabol. The master tactician mula sa AP Bren, utilizing this Phobius. At dahil dyan, makakakuha na naman sila ng objective, Kyle TZ. Sinolo lang ang Turtle. At hindi na yata natin makikita na parang magko-contest din ang Blacklist International. Game number 1 ay parang more on trading din ang kanilang gustong gawin. Yup. And this battle picked up. Tapos Heptasis para sa Brody, very important. Wonder ko ano yung kung kailan maabot itong item, first item para kayo dito sa Nolan. Ito yung inaabangan tagal ng Blacklist. Pag nakahanap sila ng mga magandang burst, yun na yung simula para sa kanila. Halberd nga ang una. Hindi Hila. Divine Judgment counter go. Ayun yung pick-up na gustong gawin ng Blacklist International finally. After so many attempts, Renny J with a kill. Hindi na natin na nakita na umabot pa yung Netherrealm. Tsaka kung babalikan pala natin yung unang Sensui Nolan play, nagulat na lang tayo na grabe yung farm niya. Nakita kasi natin magkalapit kanina si Kyle TZ at saka si Sensui. Mataas yung level ni Sensui considering na AP Bren ang gumagawa ng play. So parang ano muna din sila, patatabain muna nila. Disiplinado din ang Blacklist International. Folks are coming in. Penalty zone out si Edward. Pero sumunod si Kyle TZ with the decimate. Mukhang gugo pa rin sila. Netherrealm activated here. Nandito ngayon si Pew. May nakaw na ginawa na si Yue. Saving his allies. Pero susugod pa rin ata si Kyle. Agawan muna nila ng farm dito para nga paliliitin nila. Para nakita nila si Sensui na, teka lang, nakakapag-farm. Tanggalin muna natin ng pwede pag-farman. Well, top lane. Tutuloy pa rin nila. Hindi natin nagpa-fake to. Divine Judgment na naman. Babanatan si Ogwen. Ogwen, nakabagstack si Oheb and Oheb will take that kill. Habang nangyayari yun sa may bottom lane, si Flaptizi nagpupush naman. Ngayon sa sitwasyon na ating laban, kanino ngayong rotation ang nagiging effective? I think it's very clear na AP Bren yung mas effective na rotation, lalo na nakapag-push pa sila. Blacklist International, definitely, kailangan nilang makakuha ng mga pagpitas. Yun na, buti na lang talaga na sila yung nauna makapag-push ng Torre. Yeah. And AP Bren, dahil group up sila, nag-group up, hindi ganun kabilis sa kanilang farm. And gusto ko yung pinalitan mo, Chantel, itong farming ni Sensui. Ito naman yung hindi magawa ng isang Martis kasi kailangan sumama ni Martis sa mga laban. Kailangan may gera ka. Penalty zone! At nandun na yung pag-go at pag-swarm ng bees na binigla na lang nila din tayo as Renny J tumatakbo para sa kanyang buhay pero boom baraga! Pinalamon ng slam ni Flaptizi. At dire-diretso lang ngayon ng AP Bren, makakakuha na naman ng panibagong turtle objective. At gaya na sinabi natin, talagang binibilisan nila ngayon ang ginagawa nila against Blacklist International. Walang makakasilip at tutuloy muna ngayon si Sensui pagdating doon sa may farm at si Kyle TZ makakasecure ng turtle. Nabigla ako doon sa biglang engagement ni na ginawa ng AP Bren. And if I'm not mistaken, yung Divine Judgment was on cooldown that time. Kaya hindi rin nakapag-react. Oo. Naku po si Oheb. Inahabol si Oheb. Oheb tumatakbo para sa kanyang buhay. Oheb susubok. Pero nandun si Flap at si Super Marco.
to finish the job. At if ever man ay pwede ding humabol doon na ang dalawang players ng AP Bren. Ngayon agad doon sitwasyon, Wolf ng Blacklist International. Anong kailangan nilang gawin? Anong kailangan nilang kapitan para mapatay ang laban? Secure yung jungle, yun ang number 1. Yun yung nagbibigay sa kanila ng winning chance pa dito. Sensui na talaga ang win condition as of this moment. Okay. Kailangan talaga nila mabigyan ng play. Meron pa penalty zone para kay Edward dito. Pero masira pa rin Torres sa middle lane. Okay. Tower lang daw muna, sabi ng AP Bren. As a Blacklist International defending. Pero nag-fail, kahit na nagamit penalty zone. Ito na yung chance ng Blacklist. I think kuha na sila kahit siguro kung ikaw si Renny J, kapag lumipad si Owen, bigyan eh. Yun yung call dapat eh. Parang, kasi kahit pa paano, laging napapalayo yung Matilda. Oo, may displacement. May displacement. Pero ang pinakakailangang solution, pag nabigyan ng Latigo, burst agad. Yung problema kasi pag tinry mong i-isolate sa Ogwin, ang daling rumespo nung ni Flap TZ. Then may flicker din si Few. So, no matter what happens, meron talaga at meron talaga silang mapapatay. I think siguro pwedeng i-punish ng Blacklist International yung NetherRealm. Meaning to say, pag gumamit na nga ng NetherRealm yung AP Bren, mas magandang ubusin na lang nila agad kasi nasa stun yung mga members ng AP Bren while that happens. Which means na kailangan maging crucial nung AOE damage nila. Saan nga ba manggagaling yun? Oheb. Doon sa kanyang ultimate. Then itong si Yue at kay Edward. Ang pinaka trabaho ni Sensui, finisher sa ngayon. Oo, yung parang bigla na lang manggugulat. Yeah. Ito sinabi natin, difference in terms of levels, pwede nga yung mga usual na assassin na magugulat ka na lang, okay, na-steal ko yung retry. Meron akong Lord. Yun yung mga panggulat plays ngayon ng Blacklist. They were able to pull that off. But for AP Bren, talagang alam nila kung ano yung edge ng kanilang rotation ngayon. By the way, nakita natin na si Renny J nag-build ng fleeting time. Yeah. Hila ba to? Hila moments na ba to? Well, we shall see. Susubok si Sensui dito with the fracture, pero paid lang pala yun. Nandun si Flap. Kalahati ang buhay ngayon ni Flap, Sensui. Alam ngayon ng AP Bren na walang ultimate. Pero ayun na yung penalty zone. Sino makakuha ng Lord? Ang idol na makita si Few. Susubok pa rin. Sina Kyle DC with the decimental mini. Patlalpat na lang si Flap. TZ! Another swarm! Para sa side ng AP Bren. 4 ang nawala sa Blacklist. May kita natin ngayon ng AP Bren. 3.8 kay gold lead. At si Sensui dito ay mapipili na uwi. Habang sabay middle lane, unti-unti nilang sisirain at meron pang ding Lord na dadaan na dito. Mabubuhay naman ang mga players ng Blacklist International. Madedepensahan ba nila? Grabe, AP Bren! Can they end this? Susubok ngayon si Sensui pero lumilipad si Owen. Fake lang daw. Renny J. Buhay na lahat ng mga 5v5. players ng Blacklist. Okay. Pwedeng 5v5 pero dedepensahan lang nila. Lord is here. Blacklist International will manage. At buhay pa ang agents. Pero kita natin na ang daming tore na nakuha dito ng AP Bren. Ano nga ba nangyari doon? Well, yung problema para sa Blacklist, tinry nila mag-poke against sustain lineup. At ang pinakakahinaan ng poke composition, and Blacklist knows this, for sure. Kapag tinatry mong mag-force or mag-poke, yun nga, katulad ginawa ng Flap, pinakalahati nila, hindi yun yung effective way para doon sa composition ng AP Bren. Kasi ang daming sustain ng AP Bren, madali lang maibabalik yung mga commitments na ganun. Yeah. And Blacklist, mukhang promising yung entrada nila, di ba? Pero nakita mo, there's severe lack of damage kasi nabutunan ni Sensui yung combo niya. Yun nga eh, nakumombo siya, tas kalahati lang yung naging, yung half HP lang. Hindi, Yung burst down kay Flap. kapag sustain yung kalaban mo, kailangan committal kayo. Oo. Oo nga pala, kaya nabagit mo rin na kailangan finisher. Hindi dapat ang damage ni Sensui ang mauuna. Kailangan siya ang mahuhuli para siguradong matatapos ang kanilang initiation na ginawa. So may kita natin ngayon na lumulobo pa rin ang kaalamangan ng AP Bren. At para dito kaya Sensui, now at level 15. So isang surprising play, isang bulaga play na naantay nila. Agree ako dito sa inyo, sobra. Nakay Sensui ang finishing touch. Kung pwede mo siyang tawaging finisher, ito na yon. But again, full commit. Ito yung kapag sumugod sa isa, bawal yung hap-hap. Oo. Full commit ka dapat. Diretso. Oo. Kailangan umarangkada at pumasok ka talaga. And if you're Blacklist International, speaking of full commit, you need the focus fire. Every time may makuha Divine Judgment, kung sino man yung tatargetin, one name lang ang sisigaw dun sa target. Oo. Feeling ko nga, parang mas maganda pa nga i-full commit na lang si Phobius. Ito yata yung centerpiece nung sa AP Bren. Oo. Much better for them. Kasi single target din naman ito si Super Marco unless meron niya yung first kill kapag nakakombo. But the idea is,
pag inuna nila yung ibang heroes, makaka-follow up si Phobius. Whereas, pag ang Phobius ang inuna nila at na-combo nila with a burst, hindi aabot sa point na mapipindot yung guiding wind, kaya-kaya nila itong Phobius. Sa mabilis. O nga pala, kaya parang naiilang dito pala yung players ng Blacklist International kasi mga dash. Yeah. O parang maladama, mala chess piece. Ngayon na dito, dama tas chess para dito sa kay Phobius. Yeah, oo nga, no? Parang dama muna yung sa Black. Pero ang dami kasing mga pyesa ng AP Bren. Here we go. At isa sa mga piyesa na ito is magandang diversion play para sa Blacklist International. With a divine judgment from Renny J. At para naman dito sa AP Bren, parang sila talaga, inaantay talaga nila magkaroon ng setup play. Parang, okay, hindi tayo mauna. Antayin natin sila. Nag-aabang si The Hitman, Renny J. Kailan sasabog ang bomba? Kailan magbuwow si Renny J dito? Look at the minimap, ladies and gentlemen. Look at Sensui. The position of Sensui. He wants to go from behind. Walang sumisilip dun Okay, sino makakuha ng Lord? Sensui Instincts is real! Pero tumatakbo na siya! Expansion in, expansion out! Can he survive this? No! But Sensui with the clutch instincts! Napailing pa nga! Si Kuya Sensui mo! Ito na yung sinasabi natin kanina, kaya pala nagpapataba lang muna, kaya pala nagpapalevel para yung retribution niya mas mataas sa lahat at biglang nang gulat nung sinabi natin na walang sisilip, nandoon, naramdaman niya, kaya ko to, Sensui Instincts to. At ang nakuha niya doon oras para sa Blacklist International, makapag-farm pa ulit, magmamax na dito si Oheb, Demon Hunter Sword na available. They have kill potential sa ngayon. Yun yung impact na nagawa ni Sensui. Full A. Talagang commendable with the full effort ni Sensui. Question is for the agents, enough ba yung oras to save this game? Again, it's 2-12, ladies and gentlemen. Yun yung mga bagay na hindi mo matuturo. Instinct na talaga yun eh. Oo, yung iba yung instinct ni Sensui, iba din yung instincts ng AP Bren, kaya din talagang pinangalan sa kanya. So ngayon for Blacklist International, again, parang mga ilang steal pa. Makikita na natin na kakapal yung minion wave nila. Yun pala yung play na gusto nilang gawin. Yeah. Pero AP Bren tamang face check lang muna. Yeah. At pwedeng umabot na mas matagal pa yung ating laro. Parang hindi bumibigay yung AP Bren eh. Even though nangyari yung magandang save ni Sensui with the retribution, they kept their composure na hindi mag-a-assume. Sige, wala tayong ipapunish. We have the lead. We have the 4K lead. It's Blacklist International still under pressure to pick off one. Ang Blacklist, kailangan nilang balikan kung paano nga ba at ano yung mga butas dun sa sustain lineup. Yung ube strat na sila mismo ang nag-invento sa ngayon. And one thing is yung pag-burst nga. We'll see if that will be the case. Flap, hindi Parang naramdaman niya. nakaramdam. Flap senses. Sensui. Ito, laban na ng Sensui Instinct tsaka Flap Senses. Okay. Nag-aabahan lang pero Flap lumipad dito. Susugod daw ang AB Bren. Susubukan nilang badatan si Sensui pero dito sa bandang kabila sila Yue naman. Makakatakbo si Sensui pero si OM ngayon natatagan. Lumilipad lang si Flap with the slams. Yue ngayon ninakaw yung Netherrealm. Yue makakapagligtas ng kanyang mga kampewan lang. Walang mapapunish. Blacklist survives the attack. Sobrang dami nagamit ng mga skills ng moment na yun. And Blacklist International, kinailangan nilang umalis. Ito rin sinasabi na napakadaming dash kaya parang tumatalon si Black TZ. Air flap. Ang ganda nung ginawa doon ni Sensui though. Na-dodge na yung madami doon sa matalon. Oo. Parang tatlo yun. Ito, meron pang tatlo lilipad. Round 2 daw, sabi ng AB Bren. Alam nila na mapitin na yung mga pang-dash out ng Blacklist. Kaya sumusugod na sila. Double kill with a double shot na meron ng Clint as AB Bren will finish this off. Another victory for the Beast. This winning moment is brought to you